Dahil nga sa pandemic, na-stuck itong sasakyan ng 3 taon. Ang problema, nung ginamit na ng may-ari, grabe kung mag-overheat. Nag-drain na ng radiator, pinalitan ng coolant. Yung thermostat, okay naman. Yung cylinder head gasket, okay din. Wala din po itong leak. Auxiliary fan, okay din siya. Dalawa na nga kami ng kabrother ko ang nag-check nitong makina kung saan ang pinanggagalingan ng overheat. Dahil nga ang gusto namin, mapinpoint namin kung saan ang pinanggagalingan ng overheat. At nirevolusyon ko nga po itong makina, kung mapapansin nyo, overheat agad. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganitong overheat, sobrang bilis eh. Kaya nang pinsil ko nga yung lower hose niya, napansin namin na malamig siya. Ibig sabihin, hindi tumatakbo yung tubig. Kaya ang naging findings namin dito, yung radiator. Tingnan nyo, pinuno namin ng tubig pero sa ilalim hindi tumutulo, sa ibabaw tumutulo. Oh. Barado po yung ilalim niyan kaya di makatakbo yung tubig. Kaya gano'n na lang siya kabilis mag-overheat. Dahil nakabit na po yung bagong radiator, i-revolution ko po yan. Tingnan nyo, hindi na po siya aangat. Ibig ko sabihin, hindi na po siya nag-overheat. Hindi katulad kanina, pag ni-revolution ko, lumalagpas agad siya sa kalahati. Alam nyo mga boss, napakasarap sa pakiramdam yung hindi gumastos ng malaki yung may-ari ng sasakyan dahil nga sa pinagtiyagaan mong hanapin kung saan talaga yung pinanggagalingan ng sira. Dahil ako mismo, hindi sumagi sa isip ko na sa radiator po yung problema kasi nakapag-drain naman po kami ng tubig eh. Nakakapagtaka lang, doon sa lower hose niya ayaw lumabas ng tubig. Doon kami nag-isip na barado nga yung radiator. Sana mga boss nakakuha po kayo ng idea. Salamat. Kung makikita nyo, kumalog itong side mirror ng sasakyan ng customer dahil nga sa nasagi ng nakamotor. Ang problema, tumakbo. Nakita nyo naman, di ba, basag. Dahil wala pang budget, hinigpitan ko muna. Ang problema, kahit hinigpitan ko, gumagalaw pa rin. Kaya nag-isip na tayo ng mabilisang remedyo. Kling! May pumasok agad sa isip ko, inipitan ko siya ng plastic. Kahit anong plastic mga boss, yung ginupit na plastic yung sa galon, pwede yun. Yung kaya yung sa ice cream, pwede rin. Tinanggal ko yung 2 screw niyan, tsaka ako sinaksakan ng plastic. Gamit yung screwdriver na flat screw, isiniksik ko paloob yung plastic. Tsaka ako ngayon nilagay itong 2 screw niya na tinanggal ko para makita ko kung paano remedyo gagawin. Ang ginamit kong pantanggal dito at panghigpit mga boss is yung Alernest na flower type. At nang may lagay ko yung isang screw, napansin ko humigpit siya, nagkaroon ng pag-asa. Habang ginagawa ko to, nanonood yung customer, kinakabahan, baka daw di ko makuha. Pag umaandar kasi siya, maingay, gagalaw-galaw. Kaya no choice siya, talagang kailangan niya bumili. Sabi ko wala namang problema doon eh, kung pambili lang. Benta niya yung sasakyan, tapos bili sa side mirror. Mga boss, joke ko lang yun sa kanya. Kung mapapansin nyo mga boss, alalay na alalay ako sa paghigpit dyan dahil nga sa tumagilid itong screw niya. Siyempre ayoko rin lumaki pa yung gastos niya. Kaya dinadahan-dahan ko hanggang sa maayos. At sa awa naman ng Diyos, naibalik ko naman na normal itong side mirror niya. Naitutupi pa rin siya. Hindi ko lang siya na perfect sa paggawa dahil may konti pa siyang kalog pero pag umaandar wala na siyang ingay. Ganun lang mga boss at maraming salamat. Kanina ko pa ito pinapump pero parang ayaw papasukan ng diesel kaya gumamit na ako ng socket wrench na number 10. Tatanggalin ko na itong 2 bolt dito sa fuel pump assembly. Tapos gamit ako ng flat screw para maluwagan ko yung 2 clamp dito sa fuel hose. Ang problema kasi nito mga boss, nag-warning na yung gas tank ni customer. I mean umilaw na siya. At bigla na lang nag-vibrate yung makina ni customer tapos hirap na siyang umandar. Ang possible kasi nito nakahigop ng dumi itong fuel pump niya or itong fuel filter tapos nagbara. Kaya kahit anong bomba ko hindi mapasukan ng diesel kaya kinalas ko yan mga boss tapos lilinisan ko itong fuel filter pati itong upper pump niya nilinis ko yan. Sa paglinis yan mga boss ginamitan ko lang yan ng diesel tapos binugahan ko ng hangin. Kita nyo naman malinis na ulit. Tapos inassemble ko na siya ulit para maibalik ko na yan sa dati niyang position. Siyempre yung socket wire sensor una kong nilagay tapos itong 2 bolt na number 10, pinakapit ko na yan sa rig niya, tsaka ako ngayon hinigpitan gamit itong socket wrench na number 10 ko. Isang fuel hose lang muna yung ilagay ko dyan, tsaka ako ngayon hinigpitan yung clamp niyan. Pag okay na, tsaka ako ngayon bubombahin itong fuel pump niya. Para yung fuel filter mapuno ng diesel at matanggal yung hangin. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong isa pang fuel hose, tsaka mo ngayon higpitan itong clamp. Siguraduhin mo lang na maayos yung pagkakahigpit mo ng clamp, tapos start na. At pag umadala yung makina, ipap mo siya ulit. Kung mapapansin mo, mabilis siyang tumigas, di ba? Kaya nang road test ko ito, bumalik na yung arangkada niya. Ganun lang mga boss, salamat. May mga time daw na naglo-low power itong sasakyan niya, kaya linisan ko daw itong EGR at intake manifold. Sabi ko sa kanya, paano mo nalaman yung sira? Sa YouTube. Hindi pa pwedeng check ko muna yung map sensor tsaka itong filter niya. Gaya nito, makarbo na yung loob ng filter niya. Pwede kasi panggalingan niya ng low power. Kaya nagpabili ako ng carburetor cleaner para linisan. Ang problema, may crack na pala itong map sensor filter niya dito sa ibabaw. Kaya pag ini-sprayan ko, dito lumalabas. Ayan, kung makikita nyo.
Pag ginagamitan ko siya nitong panlinis na ginagamit ko, dyan lumalabas sa ibabaw niya kasi nga may biyak na siya. Ang problema, ang gusto ng may-ari is original or kapares din ng brand niya. Kaya lang wala kaming makuha sa mga auto supply dito, kaya ang ginawa namin is tumakbo kami ng Pasay. Nakakuha naman kami mga boss, ayan. At dahil nga sa nandito na kami at nandito na rin yung pyesa at madali naman siya ikabit, o di lalagay ko na. Madali lang naman yan ikabit mga boss eh. Basta lagi nyo tatandaan mga boss kung paano nyo lang siya tinanggal, ganun din nyo siya ibabalik. At dahil okay na, o baba na natin yung hood. Ang gagawin naman namin dito, road test naman namin kung malakas na siya kumatak. Huli pa Matindi rin itong may-ari. Galit sa accelerator, pinatakbo nga ng mabilis. Kung makikita nyo mga nasa unahan namin, malayo yan nung una. Kita mo ngayon, dikit na kami. Dahil nga sa gusto niya talaga malaman na talagang hindi na siya nagluloko. Yan, tinulinan niya. Kita nyo naman, may gitsandaan na yan. Bago ko linisan yung tambucho, i-check ko muna itong makina. Kung merong maingay dito sa makina, o fit ba siyang i-revolusyon ng malakas. Maganda kasi naniniguro ka, mahirap na baka makasira. Ang problema kasi nito, masyado na makarbon yung muffler niya, kaya lilinisan ko. Kita nyo naman ang kapal ng carbon dito sa tambucho niya. Kaya nilagyan ko ng powder sa sabon yan. Tapos sinalpakan ko ng hose. After 30 seconds to 40 seconds, bubunutin yung hose, start yung makina. At kung makita nyo, grabe yung usok, ang itim. Tapos yung tubig na lumalabas, lumapot na sa carbon. Siya nga pala mga boss, pag kayo naman ang nag-revolution, wag naman sobrang lakas na akala nyo, nag-i-smoke belching test kayo. 1,000 or 1,500 RPM, pwede na yun. At pag wala na lumalabas sa tubig dito sa tambucho, patay mo makina, balik mo yung hose. Ulitin mo lang yun hanggang sa maging malinis na yung tubig na lalabas dito sa tambucho. Hindi naman kailangan yung clear na clear yung tubig. Siyempre, yung mga ganyan, pwede na yan mga boss. O, ganyang kulay, pwede na yan. Ang mahalaga na wala na yung usok niya na kulay itim na lumalabas dito sa tambucho. At kung makikita nyo, di ba, malinis na yung tubig niya lumalabas at wala na siyang usok. Dahil sa final na yan, mga boss, talagang nire-rev ko siya para lumabas na lahat ng tubig na ilagay ko dito sa tambucho. Close up natin dito sa tambucho niya. Tingnan nyo mga boss, natanggal talaga yung carbon, oh. Di ba, luminis siya at nawala yung usok. 90s ko pa ginagawa yan, mga boss, salamat. Ang problema po nito mga boss, meron daw siya lagi nakikitang patak ng langis dito sa garahe niya. At ito nga, inalis ko yung engine cover niya at nakita ko nga yung patak po ng langis galing dito sa transmission niya. Ayan po yung ATF niya, ayan. So duktungan po yan ng transmission mga boss. Ang huling daw ginawa dito is nagpa-overhaul daw siya ng transmission. Pero last year pa po yun. Kinapa ko po sa bandang taas niya pero wala po siyang basa ng langis. Inisip ko kasi baka mamaya galing sa taas po yung leak ng langis niya. Dito naman po ako nag-check sa mga bolt niya. Ito nga po, maluwag po yung dalawang bolt na number 12. Kaya inigpitan ko po yan. Nangyayari po talaga yan, lalo na naiinitan po yung gasket maker na nilagay mo. Kakaroon po talaga siya minsan ng leak. At pag okay na po yung pagkakahigpit, pupunasan ko na po yan ng malinis na basahan. Siguraduhin nyo lang na malinis maigi po yung pagkakapulas nyo. Para pag nag-leak test kayo, sigurado kayo na wala na talaga siyang tagas ng langis. Pero bago po yun, higpitan ko po muna itong mga bolt dito sa transmission oil pan niya. Tapos i-start ko na po yan. Sa oras ko po yan i-start mga boss para sigurado ako na wala talagang tulo ng langis bago ko iwanan. Tapos linisan ko muna itong engine cover niya para mas masaya. Tapos silipin ko pa siya ulit. Okay na, tuyong-tuyo na po siya, di ba? O ganun lang mga boss. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana sa mga bidyong ipinakita ko nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Kita nyo, wala na siyang tagas. Salamat!